Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook, message nyo na lang ako guys, okay? So, pasensya na guys sa ingay na maririnig nyo sa background natin kasi nagsa-sound trip yung kapitbahay. Ayan. Bumakat kasi yung ipit guys eh. Nakatulugan ko. Okay, so tingnan natin guys, kanina bang love reading yung masasagap natin ngayon? Kanina ba tong love reading? Kanina po itong love reading. So guys, meron tayong, ayan, Ten of Cups family. So, nakikita ko mukhang masaya naman yung pamilya nyo. And nakikita ko yung pagiging responsible ng person mo para dun sa connection niya. So, siguro, may pamilya talaga kayo. Ikaw yung nagiging practical dito. Okay, so ayan no. Ikaw yung matalino, ikaw yung madiskarte. Nakikita ko parang business-minded yung iba sa inyo. Masipag, matyaga. Ganun yung nakikita ko sa inyo. Kaya nga parang okay yung relationship niyo ng partner mo. Yun nga lang guys, dahil sobrang busy nyo sa mga, sa inyong mga resources, siguro wala na masyadong sweetness kasi masyado nang mature itong relationship na to. Okay, may nakikita akong parang plano dito. Siguro nagpa-plano kayong siguro parang family planning. Then parang this year, nagpa-plano na kayo guys na magkaroon talaga ng anak na tong person na to. Okay, ng person mo. May nakikita ko celebration. So, I think magkakaroon ng pregnancy. Possible na this year kasi may lumalabas na dito, guys. Okay, may isi-celebrate to po. May nakikita rin ako mga papers na parang aayusin. Siguro mga requirements. Mga basic needs lang naman, guys. Like mga parang mga lisensya, mga ganon. So, kung ano man itong mga papers na ipaprocess mo or baka nag-aayos ka ng mga ID, no? Para kahit paano guys, meron kang anong ID. Nakalimutan ko yung tawag doon, pero makakatulong kasi guys sa atin minsan pag may at least may 2 ID tayo, 'di ba? Lalo dito ko sa Pilipinas, lagi kang hahanapan ng dalawang ID. So siguro ayusin niyo na yan, PhilHealth. Ayan, okay pa ba PhilHealth natin guys? Kasi parang may nababalitaan ako, parang bumabagsak ngayon ng PhilHealth. So, kung ano man ito ipaprocess nyo, I think makakatulong to guys sa inyong business ni person. Okay, or pwede naman guys na nag-aayos ka pala ng lisensya, no? Baka ikaw ay dyan nagtatrabaho. Okay. Tignan natin kanina pa itong love reading. Meron tayong 12 wands. May pag-antay. Okay. Pwedeng visa. Itong inaayos mo, no? May nakikita kasi akong travel dyan. Siguro may mga plano kayo na pumunta ng ibang bansa, parang student visa. So, I think maaprobahan na to, guys. Ang ganda ng connection nyo ng person mo. Oo. Tignan natin. Meron tayong The Hangman. Medyo conflict lang, no? Siguro ang tagal nung proseso, pero sinasabi lang dito, guys, possible na this year, makuha mo na rin yan. And parang may good news nga na paparating dyan. Okay, yan, no? Mukhang may paparating na good news dun sa mga pinaprocess mo. Tignan natin kanina bang love reading to. Parang wala masyadong pag-aaway sa inyo ng person mo. Mukhang okay naman, no? Okay. Meron tayong, may mga nagpaplanong magpagawa ng bahay dito. Ang dami nyo guys plano ng person mo. Pero sa nakikita ko kasi, tignan mo naman, oh. May nagpaplano pero parang isa lang yung parang may ipon, isa lang yung madiskarte, isa lang sa inyo yung maayos ang pera. So, pwedeng yung hindi pa maayos ang pera, siya pa yung nagpa-plano. Okay? Yan, yun yung pinapakita sa akin dito. Siguro mas maganda na magtulungan kayo. Tulungan mo siyang kumita kahit papano is talagang maging sapat yung ipon nyo. Meron tayong The High Priestess. Meron masyadong dominante rito sa relationship na to. Medyo controlling. Nasasagap ko sa parang sa energy mo. Or pwedeng lately ka lang naging ganito.
Oo, naging masyadong practical. May partnership eh. Okay. So, siguro kasi kailangan maging control talaga doon sa relationship kasi mataas yung ambisyon niya ni person. Ayan, no? Meron kayong hinihit na goal na parang dapat makuha natin to this year or dapat this month, parang ganon. Kasi may partnership. Maganda yung connection niyo ng person mo. Nagkakaintindihan kayo sa kung ano man yung source of income nyo. Okay? So, titignan natin guys yung energy. Okay, kunin ko lang to guys. Ayan, malakas po yung energy ng mga fire sign, no? Aries, Leo, Sagittarius. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, may nakikita ko dito guys, parang separation na nangyari, no? May mga naghiwalay. Siguro mukhang hindi kinaya. Hindi kinaya tong relationship na to. Kung fire sign at water sign to, parang hindi talaga siya guys nagiging alam mo yon, hindi naging compatible kasi masyadong dominante rito yung fire sign, no? Energy. Sa nakikita ko dyan. Napag-iiwanan yung mga yung water sign. Kung ikaw tong nakikita ko dito, o pwedeng merong fire sign sa energy mo, I think, parang sa birth chart mo, kung meron kang fire sign energy sa birth chart mo, pwedeng sa'yo to. Okay, kahit sabihin na natin na earth sign naman yung pinanganak mo or air sign, Capricorn, Taurus, Virgo, or Aquarius, Gemini, Libra. Pero kung meron kang fire sign sa birth chart mo, so I think para sa'yo to. Kasi nakakita ko dyan, guys, parang masyadong dominante dito yung isa. Tapos yung isa hindi makasabay, pinipilit niya. So, hindi niya makayang pilitin eh. Kaya parang nangyayari, niyayabangan, no? Nagyayabang na lang siya. Kasi yun na lang yung mayaambag niya dun sa relasyon. Yung yabangan ka, or ipagmalaki niya yung mga kamag-anak niya na mayayaman, parang ganun. Uy, mayaman si ganyan, no? So, parang ikaw kahit paano, may nakikita kang chance na, alam niyo yun, dumepende rito. Tignan natin guys, meron tayong stand up for yourself. So, medyo irritable ka dun sa relasyon nyo guys. Hindi kayo guys nagiging maayos talaga. Kasi pinapakita sa akin dito, ba't hindi guys nagiging maayos? Parang may bagay dito na nahihinaan ka dun sa person mo. Parang wala siyang plano. Parang tingin mo sa kanya mahina. Masyadong dumidepende. Hindi kayo masyadong nag-uusap. Meron tayong spread the love. So, parang mother figure or father figure yung tingin sa ni person. So, pwedeng mas ahead ka sa kanya. O pwedeng siya yung mas ahead. So, sino ba dito? Pwede nyo guys i-reverse yung energy. Tignan pa natin, meron tayong, ayan. Okay, yung sinasabi dito, just pack it. May mga pagtatalo din kayo minsan. Hindi naman daw to sobrang perfect. Pero mas pinipili nyo mag-mature doon sa relationship. And siguro, hindi na rin talaga kayo guys nagbe-base sa mga drama. Ay nyo na pag-usapan masyado yung drama kasi mas nagpo-focus kayo sa goal nitong person mo. Okay, so titignan natin yung energy. Okay. So, pasensya na kayo sa ingay na maririnig nyo sa background. Nagsa-sound trip po kasi yung kapitbahay. Baka pag sinuway natin, diba? Dito kasi sa lugar namin guys, sobrang tahimik. Hindi lumalabas yung mga tao. Sila lang yung nagsa-sound trip. Oo, sila lang yung ganyan. Okay. Tignan natin sa energy ni person. Ano yung nararamdaman sa'yo? Meron tayong celebration. So, nakikita kanya bilang isang trophy. Nakikita kanya na parang isa sa para magbibigay katuparan doon sa mga pangarap niya. Ng mga bagay na hindi niya kayang gawin para sa sarili niya. So, ikaw yung ipupush niya na gawin yon. So, pwedeng susuportahan ka na lang niya. Parang ikaw na yung bahalang magdesisyon, ikaw na yung bahalang mag-isip. Kasi nakikita ka ng person mo na alam mo yun, magaling magaling ka sa marketing, business. Ayan. So, malakas sa water sign sa side ni person, no? Cancer, Pisces, Scorpio. So, mahal ka ng person mo, meron daw kayong i-celebrate dito. Tignan natin, may pagantay din. So, siguro nasa travel si person, baka siya ay pabalik na sa inyo, no? Baka pabalik na siya ng Pilipinas, kaya parang meron siya celebrate. Tignan natin. Ano naman ang tingin ni person sa'yo? Queen of Pentacles, maganda yung pera mo. Matalino, masipag, matyaga.
Pero alam mo yon, medyo nai-insecure si person dahil hindi kayo nagiging balanse, no? Since ikaw tong nagiging successful, nagkakaroon siya guys ng insecurity dyan. Okay, ayun yung pinapakita sa akin dito. Nainggit siya sa kung anong meron ka ngayon. Ikaw parang mabilis lang ang pera sa'yo. Siya kasi parang kailangan niya pang magpaka-workaholic para lang masabayan ka. Parang nakikita ka niya sa mo na parang kakompetensya niya. Okay, kinakompetensya ka ni person. So, Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. Ano naman yung magiging hakbang niya doon sa relasyon? O, di ba? Wala siyang magiging hakbang, guys. Puro lang siya, guys, insecurity. Nakikita ko rin sa person mo na ang daming responsibility. Hindi pong wala pa naman sigurong anak tong person mo, pero pwede pinapasan niya guys yung responsibilidad sa pamilya niya na parang okay din naman yung source of income ng family, pero sa nakikita ko dyan guys, dahil siguro sa yung wala pang pamilya, siya yung inaasahan kahit papano, no? Na pag may kakulangan, siya yung nilalapitan. So, fire sign energy, Aries day Sagittarius. Outcome. Ano yung outcome? Meron tayong, ayan. Ito yung nakuha natin, Two of Swords. Sa ilalim kasi ito. So, yung outcome, guys, parang masyadong actually, mas ahead talaga sa itong person mo. Mas matanda siya sa inyo. Pero ikaw yung mas matured pagdating sa pera. Ikaw yung mas magaling pagdating sa pera. So, kung makita nyo guys, Two of Swords, hindi nito kayang mag-decide para sa sarili niya. Aquarius, Gemini, Libra. Okay, hindi niya alam kung ano yung direction niya. Wala siyang direction talaga. Wala siyang plano para sa buhay niya. Ni pag-iipon, wala akong nakikita para sa kanya. Okay? Tignan natin guys sa side mo. Nararamdaman mo sa person mo. Queen of Wands. So, may pag-explore ka talaga. Sabihin na natin na okay yung relationship nyo. Hindi mo rin siya kayang bitawan kasi okay rin naman, mabait naman. So, meron kang pinangahawakan sa taong to na kahit paano may potential naman. Pero minsan kasi napapaisip ka parang pabago-bago yung nararamdaman mo sa kanya. Nandun ka sa point na hindi mo alam kung mahal mo ba or baka dahil may nabe-benefits, ganyan. So, malakas yung fire sign energy. Aries, Leo, Sagittarius. Tignan mo, meron kang hawak na sunflower dito. So, ang sunflower kasi guys, nasi-share sila ng energy sa isa't isa pag walang araw, 'di ba? Nakatapat sila sa kapwa nila sunflower kasi nasi-share sila ng energy. So I think wala kang nakukuhang energy do sa person na 'yan. Kaya parang nag-explore ka dito. Okay? Tingnan natin ano yung tingin mo sa person mo ngayon. Meron tayong Four of Swords. Parang feeling mo wala kang mararating sa taong to. Medyo nakakapag-isip-isip ka na nga. Oo, kasi ikaw talagang focus ka talaga sa financial eh. Matalino ka talaga, hindi dahil parang mukhang pera. Wise ka lang talaga. And pag yung tao is tingin mo, tinitake advantage ka lang. So parang bakit ka mag-i-stay? So yun siguro yung nakikita mo sa person mo. Parang iti-take advantage ka na. Tapos parang wala ka naman nakukuhang energy sa kanya. Okay, siya lang yung nakikinabang sa inyong dalawa. Tapos siya parang hindi mo lang mapakinabangan. Parang ganun. Okay? Tingnan natin, para madali lang sa inyo guys na i-let go itong taong to. Tingnan natin ano naman ang magiging action mo. O, di ba? I think mag-explore ka dito, mag-change direction ka. So, okay naman sana. Hindi po nandun ka sa point na parang gusto mong bumuo ng pamilya kasama tong taong to. May pag-uusap about pregnancy. Pero ikaw yung tipo ng tao na once na masaktan or saktan itong taong to, nandun ka sa point na parang mabilis ka makaka-move on. Oo. Hindi ka manghihinayang sa taong to. Okay? So, tignan natin guys, ano naman yung magiging outcome sa side mo. Outcome. Meron tayong, ayan, nakatingin ka pala sa pentacle. So, mas madiskarte ka talaga. And mas titignan mo yung source of income mo. Okay? So, malakas ang earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Dito sa energy na to. And air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Katay guys, ng tatlo sa napatungo tong relationship na to. Meron tayong better alone than in bad company. Di ba mas gusto pang mapag-isa, mas gusto mo na lang maging single kaysa naman ayusin mo yung gulo na itong tao. Kasi parang ang daming gulo sa side niya. Meron tayong I deserve abundance. Di ba? Kakasabi ko lang guys.
Mas nakapokus ka sa mga resources. Mas nakapokus ka sa sa resources mo, mas nakapokus ka sa kaperahan mo. So, hindi ka manghihinayin sa person na to kasi, ayan, napaka-strong ng energy mo, mas practical ka sa inyong dalawa. So, mas gusto pa mapag-isa kaysa na mawala ka napapala. Ayan, no. I deserve abundance. Okay. Stand up for yourself. So, may nakikita ko guys matinding diskusyonan dito bago kayo maghiwalay. Oo, may nakikita kasi ako guys separation dito. Parang hindi talaga siya guys mag-work. Ayun. Free yourself. Ayan, palalayain mo na yung sarili mo. Hindi ka na magtsatsaga sa kanya. Release your ex. So, I think ex mo na to. Medyo masakit na siya sa ulo. Let go of control issue. So, siya yung issue, no? Kaya parang siya na rin yung i-let go mo dyan. May nakakita akong someone na meron ka ba meet na someone new? Ayan. I think may pangarap sa buhay tong taon to. Wedding. I think diyan ka na ikakasal. And baka soulmate mo na yung next relationship mo. Ito kasi guys, parang wala to eh. Oo, parang kailangan mo nang i-let go itong taong to kasi parang masyadong dumedepende to sa ibang tao. Dumedepende siya sa desisyon ng ibang tao. Wala siyang desisyon para sa sarili niya. Okay, for example, family niya, pinapakinggan niya yung desisyon ng pamilya niya para sa relasyon yung dalawa. Ganun eh. So, kailangan mo na siya guys, let go. Para mas mapabuti ka. Kasi nakikita ko dito guys, wala talagang future dito sa connection niya na to. Okay? So, yun guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.